Hirap talaga pag luma yung sasakyan. Daming sakit. Uy, kilis ah. So, nakita natin. Yun, sobrang init niya kasi kanina. Kaya pinalabi ko at nakita ko ito. Nasunog na yung kanyang fuse. Naka-switch on yan eh. Pero wala. Hindi siya gumagana. Check natin. Yung bito natin isa nagmamalfunction siya. Hindi ma-open dito, hindi ma-open sa harapan kahit naka-unlock na. Yung power window natin dito, hindi na siya gumagana. Ay nako, hassle naman yan. Regularly nagche-check naman tayo ng mga fuse. So nagche-check tayo kung ano yung mga umiitim na, lalo ito mga slow burn to mga ito, malalaki na yan. Ang chine-check ko rin dito yung nagpo-produce ng init. Once na nagpo-produce siya ng init, meaning meron siyang bad contact. So dito sa akin, lahat yan chine-check ko, pati battery terminals, chine-check natin yan. And dito sa main fuse, chine-check ko rin yan. Now, meron akong nakita dyan sa main fuse na hindi maganda. Sa main fuse natin, yung 100 amps natin is okay pa naman siya, pero may itim-itim na siya. So itong blue, naka-bolt in yan. Hindi ito naka-screw, kaya huwag yung hatakin basta-basta yan, mababasag yan. Ito yung mga plug-in. Ngayon napansin nyo itong isa is medyo nag-ibang kulay siya. Yung 40 amps, fan 2, 40, para sa dalawang radiator fan natin na malaki. So alam naman natin na talaga yun sobrang babad niya. At ito nakita natin, sobrang init niya kasi kanina. Kaya pinalabi ko at nakita ko ito, nasunog na yung kanyang fuse. Hindi naman na burn na putol yung fuse, pero yung connection niya nag-start na siyang masunog. At ito umiitim na yung plug niya. Actually ito sumama to eh. Kanina paghugot ko, kuhanin ko siya. Oh, madali lang siyang bunutin. Nabunot ko siya. Actually parang nangingitim-itim na siya. So nagkakaroon ng loose contact to. Supposed to be ano yan eh, naka permanent fix siya dito since nasunog na yung plastic niya, na dapat nakakapit siya dito sa parang mga spline ng ngipin na to. Wala na, sunog na. Ito actually niliha ko siya kanina kasi nasa biyahe kami. Parang nagbabago yung voltahe ko dun sa voltmeter ko. Chinek ko bakit nagkakaganon, and then hawakan ko siya, mainit yung casing na to, lalo na sa part na to. Sobrang init siya. Ibig sabihin meron tayong poor contact, at yun nga nakita natin sa ating fuse, nasunog na siya. Tinanggal ko muna yung battery natin, and then medyo nalilito ako dito. So gawa ko muna ng paraan to. Lagyan muna natin ng kulay pula para hindi tayo malito na mamaya makonect natin sa negative eh. Ground pala. At least to, hindi na siya malito. At least itong mga black, mga ground na lang itong mga ito. Yan, puro ground to eh. Marami. Focus na tayo rito. Ito yung sinasabi natin na na naka-bolt on to. May fuse na blue. Naka-bolt on siya dito. Hindi siya naka-plug in lang. So now ito yung sinasabi natin na nasira. Ayun so, wala na. Lumabas na yung kanyang connector. So dito siya. Kailangan kong kalasin muna itong connector na to para makita natin anong pwede nating remedyong gawin. Nakalas ko na itong ating yung connector niya. Then yun, nadudurog na yung plastic niya, So pansin nyo gano'n na kaluwag tong connection nito. Ayan kaya wala na. Hindi ko na talaga siya makonect ng maayos dito, kaya masusunog yung connection ng fuse natin. So ang iniisip ko is baka hinangin ko na lang diretso to dito. So linisan ko siya, then hinangan ko na lang talaga. Nahinang ko na siya, solid na solid yung pagkahinang yan. So
Then after nung hinakan, make sure na linisan nyo ng kahit anong contact cleaner lang para yung flux ng panghinang matanggal. Kasi nagkukos ng corrosion yung sa copper. Make sure na malinis siya. So now next is try kong punuin ng epoxy to. Itong mga nabasag na part ng plastic. Ayan. Para naman hindi siya nag-wiggle. So try ko munang lagyan ng steel epoxy. Now habang basa pa yung epoxy, insert ko na siya rito para mag self mold na lang siya agad, no? Para siya na mismo yung didikit sa mismong casing. Yeah. Para maging permanent na yung fix niya dun sa loob. Yun. Actually, pwede pa tayo mag-drop ng mas maraming pa sana epoxy, pero tatamaan na yung connector natin, yung copper natin. Tingin ko okay na to. Hindi ko na kailangan dagdagan pa to. Titigas na rin naman yung epoxy na nilagay natin. So, ayan ko lang matuyo. So, naibalik ko na sa dati. Palitan natin itong nasunog ng bago. So, make sure kung ano yung rated nya, yun lang ilalagay nyo. Ilalagay ng mas mataas. Okay, yan. Maigpit naman siya. So, check ko rin yan kung after ko mga ilang run, kung umiinit ba siya. Okay. Now, next concern natin is yung power window natin dito. Di na siya gumagana. Pero dun sa driver side na ginawa natin dati na from electronic mechanical, gumagana yun dun. Sample, iangat ko siya. Ayan, so umangat siya. Pero dito is wala tayong power. So ito trace natin to, possible napuputol yan dun sa mismong ating hinge. Yan sa mga wiring areas na yan dito. Possible. Ito trace natin yan. Yung isang yung ating. So now here, kinalas ko muna yung ating yung beeping, no? So yung kulay green black na yon na module. Hilahin nyo para hindi muna kayo mairita sa pagbukas ng pintuan, is tunog ng tunog to. So yan, ito na yung naputol talaga. Black and red na wire. Tapos may isa pang naputol na siguro saan ito? Sa side mirror, yung controller ng side mirror to. Then may isa lang malapit na rin maputol na red. Okay, nabalutan ko na rin ng bagong split hose yung ating wire dyan. Hindi ko pa lang nailalagay sa clip niya kasi hindi ko maibuka ng maayos yung pinto. Pero nailagay na natin, halos nadugtungan ko na yung ibang mga napuputol na wires. So final test natin. So as you can see, meron ng red power dito. So okay, gumagana na siya. Okay. Now yung isang issue ko rito, yung wiper ko sa likod hindi na gumagana. Naka-switch on yan pero wala, hindi siya gumagana. Check natin. So dito madali lang yun, possible fuse lang yun. Check natin kasi gumagana naman yung wiper natin sa harapan. Found out may isa tayong open fuse. Pagtan natin ang 10 amps. Ayun, tumutunog na yung wiper ko. Ayun, okay na, gumagana na. Fuse lang. Passenger side door natin, yung sa may pampasayro, cabin, no? So, nangyayari ito, yung dito natin minsan nagmamalfunction siya. Hindi ma-open dito, hindi ma-open sa harapan, kahit naka-unlock na. So, ang kailangan nyo gawin ito guys, open nyo itong panel. And then, ito hanapin nyo itong sa pinaka-motor actuator niya. Ito yung naglalak niyan dito, yung nagsasara talaga siya.
para press fit talaga yung pintuan. So ito nangyayari to, hindi to bumabalik. So ngayon kahit yung gawin, hindi siya mabuksan. So kahit tadyakan nyo rito yan, hindi yan bubukas unless dito yung gagawin nyo. So kailangan to makabalik lang siya dito. So i-press nyo lang to sa ganyan, parang i-reset nyo lang siya, then bubukas nyo. Kasi ito yung talagang action yan eh. Babalik siya dapat yan. So mas madali nang buksan to. So kahit nakatanggal yung child lock nya, hindi nyo mabubuksan kapag ito naipit hanggang dito. Pag ito naipit dito, no? Pag siya naipit siya ng ganyan lang, hindi siya bumalik. So kailangan siguro linisan lang lagi ito paminsan-minsan para maiwasan yung ganung abala. And then andito na rin naman tayo, di paliguan na natin ng mga lubricant, lahat mga kailangan paliguan dyan para sigurado tayong malambot lahat ang galawan na itong pintuan natin, lalo na to dito banda, yung mga mechanism dito. Yan. Para every time na i-open close natin, magiging smooth yung takbo niya. So kailangan paminsan-minsan binibisita nyo rin to kasi mahirap nang mabirya. Minsan talaga may dami nyong pasahero tapos hindi mabuksan tong pintuan. So dito na lang nyo hanapin, buksan nyo lang to. Huwag na kayo magsisira ng kung ano, dito lang yan. So ito nagagalaw naman yan. So make sure nakakabalik lang siya. So ito pala yung child lock natin sinasabi, no. So dapat to nakababa siya. Okay? Ito pag ito kasi naka child lock yan pagka nakataas siya. Tapos kailangan nakababa siya para ito sa loob na gagamit siya, tsaka yung sa labas. Tapos din tayo. Uy, kiles.